Camille, Okay. ano ba dito dyan? Yes, Bok, iginiit nga ng aktres na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit ng illegal na droga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Iniuugnay si Soriano sa isang dokumento ng PIDEA na nag-leak sa social media. Nakalagay sa nasabing dokumento ang umano'y PIDEA Drug Surveillance Report ni Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang condominium sa Rockwell, Makati noong 2012. Giit ni Soriano, wala raw katotohanan ang alegasyon. Hindi raw malinaw sa kanya kung bakit siya naimbitahan sa pagdinig ng Senado. Hindi naman daw napatunayan ang mga impormasyong sinasabi ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Inamin naman ni Soriano na siyang may-ari ng condo unit sa Rockwell, Makati na nasasabing dokumento. Pero naibenta na raw niya ito noong taong din yun. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inisa naman ng mga senador si Morales dahil hindi nito maalala yung pangalan ng kanyang informant para tuloy. At kaya tingin tuloy ng ilang senador, puro hearsay lang ang mga sinasabi ni Morales. At delikado nga raw ito dahil nasisira ang pangalan ng mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga. Tapos hindi na rin mahanap sa PIDEA office yung nasabing dokumento. Muli namang itinanggi ng PIDEA na nag-e-exist ang dokumento. Samantala, nagpaalala rin sa Senate President Mig Zubiri sa mga committee chairman na huwag pumayag na magamit yung mga pagdinig sa political persecution dahil nag-aalala sila na baka maapektuhan din yung kredibilidad ng Senado dahil yung mga inihaharap nga na resource person sa pagdinig tulad nga dito sa pagharap ni Morales ay tila hindi naman credible yung kanyang mga sinasabi dahil wala nga siyang ebidensya na hinaharap sa pagdinig. So, hindi lang daw ito tungkol sa pagdinig ng PIDEA, kundi rin sa planong pagdinig na gagawin doon sa gentleman's agreement. Sabi ni Zubiri, dapat mag-ingat yung mga senador na hindi ito magamit sa politika. Camille, maliban dun kay Maricel hearing, may iba pa bang issue na lumabas dun sa committee hearing? So far, doon umikot na parang may mga pangalan nga na nabanggit doon sa dokumento. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matrace kung sino ba talaga yung nag-leak ng dokumento. In fact, sinabi nga, ipinunto nga nito ni Senator Escudero na parang nalilihis na nga yung direksyon ng pagdinig dahil una, ang focus lang naman talaga is sino ba ang nag-leak at bakit na-leak yung dokumento. Pero kasi ngayon, parang natatakal na rin kung totoo ba yung laman ng dokumento, sino ba talaga yung sino-surveillance ng PIDEA. But so far, sinabi ni Senator De La Rosa, magka-conduct pa sila ng another hearing next week. Okay, Camille, maraming salamat sa report mo. That was Camille Samonte, Senate Correspondent of News 5. Thank you, Camille. Salamat, Camille.